Ito ang White House. At baka napansin mo na mayroong kakaiba sa bubong nito. Isang taong naglalakad doon, tahimik na ginagampanan ng isa sa mga pinakamahalagang tungkulin. Matapos ang kamakailan ng pagkatake sa mga member ng National Guard, na ilang bloke lamang ang layo mula sa White House. Ang tao na yun, kasama ang daan-daang iba pa na hindi mo nakikita, ay agad na inilagay sa pinakamataas na alerto. Ilang minuto lang isinara ang mga kalsada, inilipat ang daloy ng trapiko, dumagsa ang mga pulis at ahente mula sa lahat ng direksyon, pero ang nakikitang aksyon na yun ay simula pa lamang. Ang taong nakikita mo sa bubong ay bahagi ng Secret Service Counter Sniper Team at posibleng isa siya sa mga pinaka-elite na mga marksman na hindi mo pa naririnig. Hindi sila ordinary na sniper at para lang makapasok sa unit na ito, kailangan tumama ang isang kandidato sa target mula sa distansyang lampas sa 3,000 talampakan na mahigit kalahating milya ang layo at hindi ito isang beses lang sinusubok. Bawat buwan, kailangan nilang patunayan na kaya pa rin nilang gawin ang ganoong klaseng tira habang member sila ng team. Subalit ito ang madalas na hindi naintindihan ng karamihan tungkol sa mga sniper na ito. Ni minsan, wala pa silang pinapaputokan na banta sa loob ng White House grounds. Hindi ang pagputok ng sandata ang pangunahing trabaho nila, kundi ang pagmamasid. Mula sa kanilang pwesto sa bubong, tanaw nila ang 18 hektaryang lawak ng White House ground. At ang tunay nilang halaga ay ang pagbibigay ng real-time na information sa mga team na nasa ibaba. Sila ang unang nakakakita kapag mayroong kumpol ng tao bago pa ito maging problema. Sila ang unang nakapapansin ng isang taong may kahina-hinalang kilos bago pa man mapansin ng iba. At sila ang mga mata ng buong security operation. At ang kanilang sandata na dala, ito ay huling option na lamang. Sa isang normal na araw, ang counter sniper team ay nagtatrabaho ng magkapares, isang spotter at isang shooter na nagpapalitan ng shift 24 oras sa isang araw. Gumagamit sila ng mga custom-built na .300 Winchester Magnum bolt-action rifle na may Schmidt & Bender optics, mga kagamitan na sobrang eksakto at presyong kayang tumbasan ng ilang hulog sa mortgage. Hindi rin kinukumpara ng Secret Service kung ilan talaga ang sniper na nakapwesto sa kahit anong oras, pero malamang, mas marami kaysa sa iniisip mo at mas kaunti kaysa sa ikagiginhawa ng loob mo. At hindi lamang sila ang nasa itaas. Kapag bumisita ka na sa White House at nakakita ka ng mga guard na nakaitim na uniforme na nagroronda sa paligid, nakita mo na ang mga member ng Secret Service Uniform Division. Sila ang parang nakatayong hukbo ng security ng White House. Habang ang mga close-in agent na napapanood mo sa pelikula ay direktang nagpaprotekta sa Pangulo, ang mga official na ito ang humahawak ng lahat ng iba pa, ang mga gate, bakuran, checkpoint at buong perimeter. Mayroong humigit kumulang 1,300 uniform officer ang Secret Service. At kahit hindi rin nila sinasabi kung ilan ang nakasign sa White House sa anumang oras, sapat ang bilang para bantayan ang bawat pasukan, bawat bakod, at bawat sulok ng 18 hektaryang lugar, araw at gabi. Ang bawat opisyal ay dumadaan sa isang 29 weeks ng masinsinang training bago ma-deploy. At pagkatapos sila ay ina-assign sa mga special na unit mula Counter Sniper Team, K9 Division, hanggang sa Emergency Response Team. Sila ang nakikitang presensya na nagpapaalala sa iyo na hindi lamang ito isang makasaysayang mansyon. Isa itong kuta na mayroong gift shop, pero ang mga sniper at opisyal hanggang doon lang muna tagamasid lang. Hindi nila kayang pisikal na pigilan ng isang taong nakatakbo na o umatake na, at para doon, kailangan ng mga harang. At ang White House ay patuloy na ina-upgrade ang mga harang na ito sa loob ng mahigit 200 taon. At ang pinakahalatang layer ng protection ay ang bakod. Kung nakabisita ka na sa White House bago ang 2019, baka natatandaan mo ang lumang bakod, mga 6.5 talampakan lamang ang taas. Gawa sa bakal at sa katunayan, parang kayang akyatin ng isang atletang tao sa loob lamang ng ilang segundo. Ang bagong perimeter ay may taas na 13 talampakan, mas mataas pa kaysa sa basketball ring ng NBA. Umaabot ito ng halos 3,500 talampakan sa paligid ng buong compound. Gawa ito sa makakapal steel bar na nakabaon sa konkretong pundasyon. Idinisenyo para pigilin kahit ang mga kotseng umaarangkada sa mataas sa bilis. Pero ang taas ito, ang halos pinaka hindi kahanga-hanga sa lahat. Sa loob ng mga bakal na yun ay mayroong nakatagong pressure sensor na kung saan sa sandaling may maglapat ng puwersa, kahit hindi pa umaakyat, agad itong magtitrigger ng alerto. Hindi mo kailangang lampasan ng bakod, isang maling hawak lang, at may alarm ng tumutunog sa isang command center sa loob ng ilang segundo. Mayroon ding itong tinatawag ng Secret Service na anti-limb technology. Hindi nila eksaktong ipinaliliwanag kung ano yun, pero ayon sa mga security expert, pinagsama nito ang mga kurba at angle na bahagi sa itaas ng bakod na imposibleng kapitan. At mga integrated detection system na kayang i-differentiate kung ibon lang ang dumapo o kamay ng tao ang umahawak sa bakal.
Umabot sa humigit kumulang $64 million ang gasto sa proyekto na ito at inabot ng ilang taon bago matapos. Pero kahit gaano kataas at katalino ang bakod, isang bagay ang hindi nito kayang pigilan. Ang taong biglang tatakbo ng buong lakas papunta sa White House sa sandaling makalapag siya sa lupa. Dito na papasok ang Belgian Malinois. Gumagamit na ang Secret Service ng mga guard dog mula pa noong 1975 at hindi aksidente ang pagpili sa lahi na ito. Imagine mo ang isang aso pero mas maliit, mas mabilis at mas agresibo. Ang mga asong ito ay kayang tumakbo ng halos 30 miles per hour sa full sprint, kayang lampasan ng 6-foot fence nang hindi man lang bumabagal. Mayroon silang 270-degree field of vision. At sa loob ng maraming siglo, sadyang pinalaki sila para sa isang bagay lang, kumagat at hindi bumitaw. Bawat aso ay dumadaan sa 20 linggong training bago i-deploy. Natututo silang mag-detect ng explosive, kilalanin ng mga banta, at pabagsakin ng mga intruder sa bilis at bangis na nagmumukhang mabagal ang mga tao kung ikukumpara. Hindi rin sinasabi ng Secret Service kung ilan ang nagro-ronda sa White House sa anumang oras. Subalit sapat ang bilang para masiguro na ang sinumang makatawid sa bakod ay siguradong magkakaroon ng napakasamang araw. Pero may problema pa rin, lahat ng ito ay para lamang sa banta na nakikita mong paparating. At paano naman ang mga hindi mo nakikita? Sa buong perimeter ng White House ay mayroong nakapalibot na infrared sensors. Ang mga sistema na ito ay nakakakita ng heat signature na ang ibig sabihin ay nilang makilala ang hugis at galaw ng tao kahit sa ganap na dilim. Kahit maghintay ka pa ng alas 3 ng madaling araw, magsuot ng itim mula ulo hanggang paa at lapitan ng inaakala mong blind spot, makikita ka ng sensor bago ka makalapit sa bakod. Hindi kailanman opisyal na kinukumpirma ng Secret Service ang eksaktong pag-iral ng mga sensor na ito, lalo na ang location nila. At sinasadya yun dahil kapag alam mo na kung nasaan ang mga detection system, maaari mong subukang magplano ng ruta para maiwasan ang mga ito. Sa pamamagitan ng hindi pag-amin kung anong technology ang aktwal na ginagamit, nananatiling may lamang ang Secret Service laban sa sinumang nagtatangka na pag-aralan ang mga kahinaan ng compound. May mga bulong-bulungan pa nga na sobrang sensitibo ng mga sensor na minsan ay nag-trigger dahil lang sa mga squirrel o ibon. Kaya't malaking bahagi ng trabaho ng security team ay ang paghihiwalay kung tunay na banta o hayop lamang ang lumapit ng sobra. At sa loob mismo ng White House, hindi pa doon nagtatapos ang hindi nakikitang pagbabantay. Sinabi sa ilang ulat na mayroong pressure-sensitive pad na nakabaon sa ilalim ng saig sa ilang bahagi ng White House na nagbibigay daan sa mga agent na subaybayan ng galaw sa loob ng gusali kahit walang direktang linya ng paningin. Ayon sa ilang ulat, kaya pa nga ng mga pad na ito na malaman ng ibang timbang at paraan ng paglalakad para makilala kung sino ang naglalakad. Ang Oval Office mismo ay sinasabing may mga sensor na laging nagpapadala ng information sa Secret Service tungkol sa eksaktong location ng Pangulo, kahit sa mga pribadong pagpupulong. At sa bubong, kasama ng mga sniper, nakalagay ang isang radar system na patuloy na nagmamonitor sa paligid. Dahil hindi lamang ang mga taong naglalakad ang potensyal na banta, ang himpapawid sa ibabaw ng White House ay isa sa mga pinakamaigpit na binabantay ang himpapawid sa buong mundo. Ang airspace sa itaas ng White House ay tinatawag na P-56, ang P ay nangangahulugang prohibited o ipinagbabawal at ito ay no-fly zone ng mahigit 50 taon na. Pero ang totoong saklaw ng restriction ay mas malawak pa kaysa sa White House lawn. Ang Washington DC Special Flight Rules Area ay umaabot ng 15 nautical miles sa lahat ng direction mula sa Reagan National Airport na 4 na milya lamang ang layo mula sa White House. Ang bawat aircraft na pumapasok dito nang walang pahintulot mula sa FAA ay agad na itinatala. Kung hindi sasagot ang piloto sa babala ng North American Aerospace Defense Command, pwedeng magpadala ng fighter jet na makakarating sa White House sa loob lamang ng 5 minuto. Kung ang banta ay tinuturing na agap at hindi lumilihis ang piloto, pinahintulutan ng jet na pabagsakin ng aircraft. At hindi lang ito puro banta lang sa salita. Noong May 2005, isang student pilot sa Malita Cessna ay aksidenteng pumasok sa restricted airspace. Dahil dito, in-evacuate ng White House, Capitol at Supreme Court. In-intercept ng F-16 fighter jet ang eroplano at pinilit itong magland sa pinakamalapit na airport. Wala siyang intensyon na manakit, naligaw lang siya. Pero ipinakita ng insidente na ang security apparatus ay hindi naghihiwalay na aksidente at atake hanggang sa ma-neutralize ang banta. Para naman sa mga maliliit na aerial threat, gaya ng commercial drone, may deploy ang Secret Service na specialized counter-drone technology. Kaya nitong ma-detect ang UAV, subaybayan ng operator at minsan, kontrolin o i-disable mismo ang drone. Sa ilang classified na location sa paligid ng Washington DC, may mga surface-to-air missile batteries na naka-standby, mga short to medium range system na kayang ma-neutralize ang aerial threat bago pa man makarating sa White House. Ngayon, hypothetically,
Kung may nakalusot sa lahat ng yun at nakatayo sa mismong gusali, tiyak may kahinaan pa rin ng White House na itinayo pa noong 1790s. Pero bawat bintana sa exterior, lahat ng 147 na bintana ay mayroong ballistic glass na kayang pigilan ng high caliber na bala. Noong November 11, isang lalaki ang nakapark sa Constitution Avenue, kinuha ang semi-automatic rifle at binaril ang White House. Maraming round ang tumama sa gusali pero wala ni isang nakapasok sa bintana. Ang nakakabagabag, hindi agad na-realize ang Secret Service na tinarget ang gusali sa loob ng 4 na araw. Inisip nilang hindi kaugnay ng White House ang putok hanggang sa mapansin ng isang housekeeper ang basag na salamin sa Truman balcony. Tsaka lang inimbestigahan at natagpuan ng mga bullet sa window frame, kabilang ang isa na nakabasag sa outer pane ng window sa living quarters ng unang pamilya. Ang bintana ay nakatagal pero ipinakita ng mabilis na pangyayari na may mga butas sa security na mula noon ay na-address na. Ang gusali mismo ay mayroong ding air filtration system na idinisenyo para protektahan laban sa chemical, biological, radiological at nuclear contaminants. Kung may nakalabas sa toxic substance sa hangin, mula man sa industrial accident o sinasadyang pag-atake, kayang isilang White House ang sarili at patuloy na i-circulate ang malinis na hangin sa loob. Pinapanatili ng system ang positive pressure sa loob ng gusali at ibig sabihin, lumalabas ang hangin sa anumang gap sa halip na pumasok sa kontaminadong hangin. Pero hindi lang kontrolado ng White House ang hangin na pumapasok. Para makapasok mismo, kailangan dumaan sa ilang layer ng screening na nagpapakita na parang mas mababa ang security sa airport kumpara rito. Bawat bisita kahit para sa tour, state dinner o policy meeting ay dumadaan sa magnetometer, x-ray machine at credential verification system. Tinitignan ng pangalan laban sa databases at sinusuri ang mga bag. At para sa high-level event, kailangan magsumite ng social security number at petsa ng kapanganakan ilang linggo bago ang event para makapag-background check ang Secret Service bago pa man pumasok ang bisita sa ground. Ang mga staff ay sumasailalim sa mga istrikto at detalyadong scrutiny. Ang bawat empleyado na may regular na access sa White House ay dadaan sa malawakang vetting process na sumasaklaw sa kanilang financial history, personal association, travel record at iba pa. Maaaring abutin ng buwan bago makakuha ng clearance at kahit matapos yun, bawat isa mula senior advisor hanggang sa maintenance workers ay dumadaan sa security checkpoint araw-araw. Walang exception, walang shortcut. Kahit libo-libong tao ang ipaprocess sa isang abalang araw, parehong mataas na antas ng security ang natatanggap ng bawat isa. At gayon pa man, hindi ito foolproof. Dahil noong 2014, napatunayan na kahit ang pinaka-advance sa security aparato sa mundo ay pwedeng mabigo. Sa gabi ng September 19, 2014, isang lalaki na nagangalang Omar Gonzales ang tumalon sa north fence ng White House, dala ang folding knife. Ang sumunod na pangyayari ang nagpapakita kung gaano ka-vulnerable ang pinakasikat na tirahan sa Amerika. Hindi lang niya nalampasan ng bakod, tumakbo siya ng 70 yards sa North Lawn. Sumisigaw ang mga Secret Service officer na huminto siya, hindi siya huminto. Ang mga attack dog na dapat umarang sa sinumang nakapasok sa ground ay hindi na-release. Naabot ni Gonzales ang North Portico doors. Ang mga pintuan na akala ng lahat ay nakalak ay hindi pala at pinaikot niya at pumasok sa loob. Ngayon nasa loob na siya ng White House, lumampas siya sa Secret Service officer sa entrance, tumakbo sa entrance hall at nilampasan ng hagdang direktang patungo sa private residence ng unang pamilya. Nakatawid siya hanggang sa East Room, isa sa pinakamalaki at pinakakilalang silid sa gusali bago siya natakil ng counter-assault agent. Ang presidenteng si Obama at ang kanyang mga anak na babae ay umalis na gamit ang Marine One mula sa South Lawn ilang minuto lamang bago tumalon si Gonzales sa bakod. Sa umpisa, sinabi ng Secret Service na naharang si Gonzales sa front door. Isang kasinungalingan na natuklasan sa loob ng ilang araw lang nang mayroong whistleblower na lumabas at nagsalita. Lumalabas na ang alarm system malapit sa entrance na idinisenyo para alertuhin ng mga officer sa loob ay pinatahimik dahil nagreklamo ang staff na sobrang lakas nito. Ang mga aso ay ininto at ang mga pinto ay iniwang bukas. Nagbitiw sa tungkulin ng director ng Secret Service, nagsagawa ng congressional hearing para humingi ng paliwanag. At ang buong security aparato sa paligid ng White House ay pinagawa-iwalay at muling binuo. Ang 13 talampakang bakod na nabanggit natin kanina ay direktang resulta ng insidente na iyon. Ang mga enhanced protocol, upgrade sensor, karagdagang personnel, lahat ay nagmula sa isang tao lang. Isang tao na nagpamalas na walang silbi ang mga layer ng security kung ang mga taong nagpapatakbo nito ay nagkakamali. At dito pumapasok ang huling layer ng White House, isang layer na hindi nakadepende sa bakod, aso o alert officers. Idinisenyo para sa senaryo na kung saan lahat ng iba pang security ay nabigo na.
Sa ilalim ng east wing ng White House na ma-access lamang sa pamamagitan ng secret elevator na nakatago sa likod ng vault-type doors na may biometric security, naroroon ang Presidential Emergency Operation Center o PIOC na tinatawag ring PAYO. Dito mo mararating ang pinakamataas na antas ng protection. Ang original na White House bunker ay tinayo noong World War II matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor. Gusto ni Roosevelt ng isang secure na location sakaling mayroong aerial bombardment, kaya tahimik na nagukay sa ilalim ng east wing at nagtayo ng reinforced shelter. Sinabi pa na minsan itong ininspeksyon ni Roosevelt at hindi na niya ito muling binalikan pa. Pero nanatili ang bunker at sa paglipas ng dekada, ito ay nag-evolve. Sa administrasyon ni Truman, ang interior ng White House ay giniba at muling itinayo gamit ang steel frame at na-upgrade din ang bunker. Noong Cold War, habang nagiging tunay ang possibility ng nuclear annihilation, lalo pang pinatibay ang facility. Ngayon ang PIO ay dinisenyo para tanggihan ang direktang nuclear strike ayon sa karamihan ng estimate. Ang eksaktong specification ay classified, pero kung isa sa alang-alang ang pinakamalakas na nuclear warhead ng US na kayang sumabog hanggang 1,000 feet deep, ipinapalagay na kaya nitong malampasan yun. Ibinahagi ni First Lady Laura Bush ang kanyang karanasan noong 2001. Dinala siya sa loob at pababa sa pamamagitan ng malaking steel door na nagsasara sa likod niya na may malakas na his na bumuo ng airtight seal. Naglakad siya sa lumang tile floors sa ilalim ng mga pipe na nakasabit sa kisame at sa paligid ng iba't ibang mechanical equipment bago makarating sa operation center na kung saan si Vice President Dick Cheney ay nagsasaayos ng tugon ng gobyerno. Ang PAYO ay may sariling communication system na hiwalay sa lahat ng nasa ibabaw, kasama ang television screen, secure phone lines at direktang link sa Pentagon. Mayroong itong sariling air supply, food stores at posibleng sleeping quarters. Kaya nitong magsilbing kumpletong command center habang bumabagsak ang mundo sa ibabaw nito. Subalit maaaring hindi pa rin ang PAYO ang pinakamalalim na layer. Ayon sa maraming ulat, may ikalawang facility sa ilalim ng White House na tinatawag na Deep Underground Command Center o DUCC na binibigkas din na duct. Habang ang PAYO ay nagsisilbi na emergency shelter at meeting space, ang duct ay sinasabing hardened bunker na gawa sa reinforced concrete na sapat ang kapal para tanggihan ng nuclear radiation. Maliit ang information ang alam tungkol dito. Hindi ito opisyal na kinikilala ng government, pero ayon sa ilang sources, nagsisilbi itong command center at pansamantalang living quarters, kumpleto sa sariling oxygen supply, food store, at communication equipment. Kung ang PAYO ang lugar na pupuntahan sa isang krisis, ang DAC naman ang lugar na pupuntahan kapag ang krisis ay may kasamang mushroom cloud. At ang lihim na arkitektura ay hindi lamang limitado sa White House. Mayroong 761-foot passage na naugnay sa east wing papunta sa basement ng kalapit na Treasury Building na original na itinayo bilang isang air raid shelter noong panahon ni Roosevelt. Ilang iba pang tunnel ang nasa ilalim ng White House ay hindi alam. Noong 2010, nagsimula ang isang malaking construction project sa ground na tinatayang nagkakahalaga ng halos $376 million na pinalibutan ng matataas na bakod para itago sa publiko ang ginagawa at walang opisyal na paliwanag na ibinigay. Nang tinanggal ang bakod, wala namang nakikitang pagbabago sa ibabaw. At ano man ang itinatago, nasa ilalim ito ng lupa.